Hi everyone! Ituturo ko po sa inyo kung paano magbayad ng ating mga electric utilities. Gamit lang po ang ating GCash account. So halimbawa po sa akin, ako ay magbabayad ng kuryente dito sa Fleco or kung sa inyo naman po is Meralco. So yan ay makikita po natin yan dito sa GCash account ko para less hassle at makakatipid din po kayo ng oras kapag dito po kayo nagbayad sa GCash accounts. Pero bago nga po natin simulan, huwag niyo pong kalimutang mag-follow dito sa aking Facebook page at ganun din po sa aking YouTube channel na Maricris Octavio Vlogs. At pakiclick na rin po ang notification bell para updated po kayo sa mga latest videos na i-upload ko po sa aking mga social media accounts. So let's start! Hello everyone! So bago nga po natin simulan, i-check po muna natin ang ating Wi-Fi connection or data connection natin dahil ma-open lang nga po natin ang ating GCash application or yung ating GCash account kapag mayroon po tayong connection or data. At syempre po, dapat po may laman pong pera yung ating GCash application or yung ating GCash account para tuloy-tuloy po yung transaction ng ating pagbabayad po dito sa ating GCash. Once na okay na po yung ating Wi-Fi connection or data connection at may laman na pong pera ang ating GCash account, ay pwede na po nating simulan ito. So, ituturo ko na po sa inyo. So, ngayon po, pupunta po tayo sa aking GCash application. Ayan, at maglalagay po ako ng password para ma-open ko nga po ang aking GCash application. And then, once na na-open na natin, ayan, chinek ko po muna yung balance kung sakto dahil ang babayaran ko po sa aking kuryente is 386. So, yan, sobra naman siya. May pasobra naman siya dito sa laman ng aking GCash. And then, pag okay na po, punta na po tayo sa bills. I-click po natin or i-tap yung bills. And then, once na natap natin, mapupunta po tayo dyan sa pay bills. At bukod po sa electric utilities, pwede rin po kayo magbayad ng water utilities, cable, internet, etc. So, dyan nyo po makikita lahat yon. Pero since magbabayad po tayo ng kuryente, i-click po natin yung electric utilities. At dito po sa electric utilities po namin, sa Fleco po kami nagbabayad. So, hahanapin po natin yung Fleco dito or pwede naman pong i-search po dyan sa taas. So, ayan, lumabas na po yung Fleco. Kapag natap nyo na po yung Fleco, ito po yung lalabas. So, ilalagay nyo po dyan yung amount na babayaran nyo doon sa kuryente nyo. Account number na 10-digit, account name. And then, optional naman po sa email. Or di naman siya required. And then, ilalagay ko na nga po yung amount ng babayaran ko sa aking bill sa kuryente. At ang amount po nun is 386.89. And then, ilalagay ko naman po yung account number ko na 10-digit dito sa aking Fleco. So, alam niyo naman po yan guys kung saan makikita yung account number at account name po ninyo. Doon sa mismong papel po na binibigay ni Fleco or kung sa inyo po ay Meralco. Ganun po. So, dapat po, i-make sure lang po natin na tama po yung ilalagay nating account number, double check po natin, at syempre yung account name para doon po talaga papasok yung ibabayad natin na bills sa ating kuryente. At nalagay ko na nga po yung mga hinihingi na info po dyan, like yung sa account number and account name, at naglagay na rin po ako ng email po. Kung wala po kayo, okay lang po, wag na po kayong maglagay. And then, ayan, tama naman po yung amount, so dinouble check ko po talaga yan. And then, kapag okay na po ang lahat, at may check na rin po dyan, i-click na po natin yung next. And then, kapag na-click na po natin yung next, ito po yung lalabas. At ang sabi po dyan, GInsure Bill Protect Confirmation. Congratulations, you've chosen to secure this bill with GInsure Bill Protect. For us to proceed, we need to share your name, date of birth, and email with our insurance partner, Chubb. Do you wish to continue with GInsure Bill Protect? So, i-click lang po natin yung yes, get bill protect. Kapag na-click na po natin yan guys, ito naman po yung lalabas. Ito po ay for confirmation. So, pinapakita po dyan yung total bill amount ng ating kuryente. And then, may service fee po siya na 5 pesos. And then, yung kinlik nga po natin na GInsure Bill Protect. So, meron siyang 3 pesos, 0.56. And then, yung account number, nandyan po, i-check natin kung tama. And then, yung account name. And then, yung nilagay ko po na email address. So, once na okay naman at na-double check naman natin, i-click na po natin yung confirm. And then, pagka-click po natin ng confirm,
Ayan na po. So, yan na po yung magiging ating resibo. So, pwede natin siyang i-download or pwede rin nyo pong screenshot para meron po kayong copy na nagbayad na po kayo. So, ayan, nabawasan na nga po yung naman ng aking GCash. Na-deduct na po yung 386 plus yung mga service fee po niya. So, hanggang dito lang po. Salamat!